Tara sa Australia! Tell me what it takes to get you feeling alive. Tell me how to show you it's a beautiful life. Hi mga kabayan, mga ka-student visa na nasa Australia, sa mga nasa Pilipinas po at saan mang sulok ng mundo. Magandang araw po sa ating lahat. Kamusta kayong lahat mga kabayan? December na, so ibig sabihin, maligayang Pasko. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Last time, nag-umpisa akong mag-video pagkadating namin ng Australia. At ngayon naman, nag-video ako para sabihin po sa inyong lahat na nakasurvive kami for the past 12 months dito sa Australia. It's one of our milestone. Sa highlight ng buhay ko po ang Australian journey namin. So ngayong araw, gusto ko lamang mag-video para i-share sa inyo yung mga natutunan, na-realize, nalaman ko po dito sa bansang ito. So without further ado, let's begin. So disclaimer lamang po, ang inyong maririnig dito sa aking video ngayong araw ay base lamang sa aking personal na karanasan, opinion at knowledge. So ano ba yung mga natutunan ko for the past 12 months? Bilang isang international student, hindi po madali. Grabing patience, determinasyon, lakas ng loob, faith, at buo ang loob ang kakailanganin po natin pagpunta dito sa ibang bansa. So dito ko po na-realize na wala kang ibang option kundi maging malakas. Kailangan mo pong magpatuloy kung pumunta ka dito. Lagi kong sinasabi sa asawa ko, lahat na nagpunta dito sa ibang bansa, mas lalo sa mga nag-international student, ay lakas ng loob ang meron sila kasi willing silang mag-risk at that time. So yan yung unang natutunan ko. You will have to step out of your comfort zone. Andito, nasa battlefield ka at kailangan mo lumaban at sumabak sa digmaan. So sabi ko nga, matira ang matibay po dito sa Australia. So sa mga nagpaplanong magpatuloy, magstay sa Australia at ipagpatuloy ang kanilang mga pangarap, is keep going. Sa mga nagbabalak pong umuwi sa home country o mga ibang bansa, is keep going. So just remain with your feet on the ground and bigay natin yung faith natin kay Lord. Kasi siya, magkaroon man lang tayo ng plano sa buhay, siya ang magre-redirect para sa atin kung saan tayo patutungo, kung ano yung makakabuti sa atin. Number 2. So bale, nandito pala ako ngayon sa park. So malapit daw dito yung inupahan dati ng kapatid ko. So pinakita niya sa amin. Yun, so ang number 2 natutunan ko dito sa Australia ay, natutunan, na-realize, is they are really very beautiful people. I keep on repeating that, they are really very beautiful people. As I said, this is based on my personal experiences. So, that's the thing that I can share with you, all of you po. They are really courteous with manners and values. I really appreciate it. Yung maglalahad ka, then mag-good morning and mag-i-smile sa'yo. Aakyat ka sa bus, mag-good morning sa'yo. And I will say you, kapag bumaba ka na is magti-thank you. And then they will tell you na have a good day. Diba? Kaya dito ko na-apply yung parang sumama ka sa mga taong kaparehas mo ng ambisyon or kaparehas mo ng values and moral. Or kung hindi mo man kaparehas, mai-inspire ka at in time, magiging kaparehas mo sila. So ako noon, syempre sa ating bansa, di po ba sa Pilipinas, hindi naman tayo nag-good morning sa mga driver. Hindi rin tayo nagsasabi na pagbaba natin ng thank you or magsasabi ng have a good day, have a great day, enjoy your day. Dito, dahil yan ang nakapaligid sa akin, yan ang nakikita ko, yan ang ginagawa ng bawat isa. So that means that's one of the things that I really like about Australia. So ngayon, ganun na rin, mas naging courteous ako sa pagsakay ko ng bus, mag-good morning ako, then pag baba ko is nagti-thank you ako. Napakasarap po sa pakiramdam. Maybe simple things, but it can really uplift you and the person around you. Dito sa Australia, dahil multicultural at diverse na bansa siya, ibig sabihin marami na pong immigrants na pumasok dito, madaming iba't ibang lahi, kung kaya sinasabi ko po na napakahirap makahanap ng trabaho lalo sa linya ng propesyon natin dahil napaka-stiff ng competition. At mostly, naghahanap po sila ng work experience dito
sa Australia, meaning you should have a local experience. So dito ko na-realize nung pagdating namin sa Australia, lalo nung nag-aaral ako, pisikalan po ang karamihan na nahahanap na trabaho ng mga kagaya ko pong estudyante. So be ready po talaga pagdating dito, dahil pwede masabak tayo sa trabaho na hindi natin inaasahan. Kaya pagdating nyo po sa Australia, be ready. I repeat, be ready. Kasi tayo din po ang, kumbaga, ang nagdala sa sarili natin dito. So, anything, we will have to accept. But it doesn't mean na wala tayong option na mapapunta sa profession natin balang araw, makapagtrabaho sa experiences natin sa home country natin or sa iba pang bansa. Be patient lang po in time. Makakamit din natin kung ano yung inahangad natin. So that's one thing, be ready. Number 4. So, pay forward. So the concept of pay forward becomes clear to me nung nandito na po ako sa Australia. As I said, sa number 2 ko, they are really very beautiful people. And I can connect that with the word pay forward. Dito, meron silang Facebook group or community which has an objective. Hindi lang yung nagpo-forward sila. Doon sa Facebook group na yon, doon sila magpapamigay ng mga libreng gamit for those people who are doing it tough, who are in a challenging times. Doon sila magbibigay ng pagkain. Di ba sa atin, sa kapitbahay, usually doon tayo. Sa amin sa Ilocano, padigo ang tawag namin, or nag-aabot ka ng laluto mong ulam, may bigay ka sa kapitbahay dito. Doon sa Facebook group naman nila, pinopost na ito, meron kaming sausage. Kung sino may gusto, please come and pick up dito sa address na to. So, dito, madami po silang charity shops with a goal and objective na makatulong sa mga struggling families dito sa Australia. So, we have been blessed with so many opportunities na ganito po. And in time, I want to pay forward. Ibig sabihin, dahil na-bless po nila ako, I want to share that blessing when it's my time. So, I'm looking forward for that day when I go back to the Philippines, sa home country ko po, sa home country natin, na I hope I can start that Facebook group community na makapag-share tayo, makapag-share ako ng kung ano man na pwedeng maibigay sa mga kababayan or sa mga kakilala ko. Kasi ang maaring hindi mo na ginagamit para sa ibang tao, sa isang tao, ay magagamit mo pala nila. And it's a blessing. The feeling is undescribable po. Para sa mga natutulungan, it's a way of gratitude. At para sa yung tumutulong, it's a happiness. Yes, di ba sabi nga, tayo, tumutulong tayo sa pamilya natin, it's an obligation. But, pag tumulong tayo sa ibang tao, there you can feel happiness. So, that's number 4, pay forward. Number 5, very efficient yung transport system nila dito sa Australia. Kung sa Pilipinas, syempre, sanay tayo na nakipagbardagulan or nakipag-unahan sa tren, sa bus, or sa jeep. Minsan may mga nag-aaway, nagtatalo. Dito naman, sanay ka na wala kang katabi or hindi nag-unahan yung mga tao. Or kahit naman sa train station, pag naglalakad sila paakyat o pababa, may sinusunod silang linya. Usually nasa left sila. Very disciplined po sila. So, dito sa bus station din, ganun din. And then, yung isang nagustuhan ko is, hindi mo kailangang magtuktok or magsalita ng para sa tabi lang po. Dito hindi. May button, may pupush kang button sa pag nakasakay ka sa bus para ma-inform yung driver na kailangan mong bumaba. So, very efficient para sa akin na nanggaling sa developing country kagaya ng Pilipinas. Napakaganda po. So, dito, kung nagbabayad ka man ng tax, ay may pinupuntahan at nakikita mo. So, yun yung number 5, efficient transport services. Number 6, cashless transaction. Dito sa Australia, nung first month, second month namin, parang iniisip ko sa kapatid ko kasi wala siyang cash. So, paano kaya sila ito nagbabayad? Di kaya mahirap? Kasi syempre sa Pilipinas, sanay tayong may bills, merong coins. Alam nyo ba ngayon, grabe as in, wala na akong wallet kasi ang dala ko na lamang ay yung ATM card ko.
So, cashless, which is for me, na-realize ko pag may negosyo ka sa Pilipinas, napakaganda po pala siyang tool para maiwasan yung hindi magandang objective para sa halimbawa sa may mga negosyo na may mga nagbabantay sa tindahan. Cashless, although may mga manipulation pero na pwedeng gawin, pero is a good tool para mas maiwasan. Kumbaga, magandang parte ng sistema kung may mga negosyo tayo. At saka, di ka na maisip kung malaglag mo yung pera mo, yung bill or coins, mawala na, whereas pag may card ka, iso-swipe mo lang siya. So, wala ka ng ibang alalahanin. So, yun ang isang nagustuhan ko po dito sa Australia. Cashless transaction. Number 7. Maging matipid. Nung nag-international student na po kami, napakahalaga po ng pera dito. Kasi ang lagi mong iisipin, kailangan mong mabayaran yung tuition fees mo na napakalaki. Kagaya ko po na nangangailangan ng $3,300 Australian dollar per month. Wala po talagang kailangan gawin kundi magtipid at bumili lamang kung ano ang kailangan mo. So kung sa Pilipinas dati, minsan mapapaisip ako, dati makakain kami sa restaurant, ganyan. Dito maski yung worth na $1, $2, pinag-iisipan pa namin, kailangan ba natin to? Kailangan ko ba to? So grabe, ang dami. I mean, it's a very good way talaga, way of living na kasi parang sustainable living din sila dito. So kung hindi mo kailangan, bakit pa? Ano pa? So makakasave ka na nga sa environment, makakasave ka din sa buhay mo, which is mag-focus ka lang talaga sa kung anong mga kailangan mo. So that is number 7, magtipid. Number 8, simple ang buhay sa Australia. Bakit ko nasabi? Tingin ko straightforward sila, walang drama. So kung very straightforward nga sila, so kung anong kailangan mo at gusto mong sabihin, say it, but in a courteous and polite way. So dito, ayaw nila ng rude. So kasi meron nga silang manners and values. So, dahil nga ganun yung environment nila, so in time, ma-adapt mo yung ganyang way of living nila. So, that is number 8. Number 9, taxpayer. As an international student, malamang possible na hindi natin naiisip na isa tayo sa nagpapaikot ng ekonomiya ng bansang ito. Tayo po ay mga legit na mga taxpayers dito sa Australia. So kung mayroong mga benepisyo man ang bansang ito para sa ating mga naka-temporary visa holder, ay wag po tayong matakot. I-avail po natin ito. Tandaan ninyo, tayo po ay taxpayer at nag-boost po tayo ng ekonomiya ng bansang ito. So as long as legal ang ating ginagawa, wag po tayong matatakot. Kung may mga benepisyo binibigay ang bansang ito, don't worry. They are very equal and fair country, and even the people of this country. So lahat po ay pantay-pantay po dito. One of the best things na na-experience ko dito sa Australia. Then, na-realize ko nung pumunta kami dito sa Australia, ay sobrang tahimik po ng kapaligiran. So tingin ko, advisable pag introvert ka, kung sanay kang hindi lumalabas sa bahay sa Pilipinas, hindi nangangapit bahay, o kung pagka nandun ka lang talaga sa bahay, hindi ka rin sanay na nakipag-usap, is medyo hindi ka siguro mahirapan sa adjustment. Pero kung nasanay ka na laging may kausap, kalubilo, nangangapit bahay, medyo siguro mahihirapan po kayo, pero hindi ko pa alam. Hypothetical lang po yun. Ayun, kasi minsan mapapaisip kapag naglalakad ka, wala pa akong naririnig kahit man lang na nagtatalo na mag-asawa, o kaya yung pag 7 AM, di ba sa atin, pagpapasok na yung mga bata sa eskwelahan, yung nanay sumisigaw na yan, inuutosan na yung anak na gumising ka na, kailangan mo na ako. Dito, as in, wala talaga akong naririnig. So inisip ko, soundproof kaya ang mga bahay nila, pero sobrang tahimik. So nakakapanibago sa una, pero in time, maisip mo na, wow, kung gusto mo ng privacy, this is it. Australia can definitely give you that. Lalo kung sa suburb o sa mga barangay kayo nakatira. Sa city, syempre maingay, pero yun naman is, bukod sa tahimik, is walang nangangaalam or nakakaalam kung anong ginagawa mo. So, people doesn't care. So, yun naman ang isang maganda. So, walang nakakaalam kung anong ginagawa mo sa buhay kasi nga hindi uso ang nangangapit bahay dito. Although maganda po ang social skills nila. So nakikipag-usap sila sa trabaho or kapag naglalakad lang kayo.
Yun, nag-i-smile sila or binabati ka. So, yan yung number 10. Number 11. So, tingin ko dito, maikukumpara ko sa Pilipinas, hindi ganun yung air pollution nila or dahil sa petrolyo na ginagamit nila. Kasi, ang napapansin ko, walang gaanong alikabok na nangingitim. Tapos, kung yung alikabok man, kung magwawalis ka sa sahig, parang namumuo siyang nagiging cotton. Kaya rin siguro, mas longer yung buhay nila kasi 'di ba ang Australia is one of those na may mahabang average lifespan. Dahil nga sa pollution siguro. Although this is number 11 na ano ko lang po yun na based on my opinion. One of those things na based on my opinion na sinishare ko dito sa Australia, dito sa aking vlog ngayon. So correct me if I'm wrong. Pa-comment po dyan kung mali, then let's correct it. Okay? So that's number 11. Finally, my number 12. It will meet my 12 list ng mga natutunan, na-realize ko dito sa Australia sa nakalipas na 12 buwan po namin dito sa banyagang bansa na ito. It has to do with my faith with our Lord God. So, my faith with my family and myself has never been this strong. So, binigay ko na po lahat kay Lord. Sa Kanya ko na po ibinigay kung ano po ang plano niya para sa akin at para sa pamilya ko. Nung pumunta po kami dito, naniniwala po ako na ideya po to ni Lord na i-grant ng mga visa officers yung visa namin. So meron po siyang purpose or dahilan kung bakit kami nandito. And this is one of the life experiences I will treasure. So pag umuwi po kami ng home country ko, bit-bit ko yung faith ko kay Lord na binigyan po niya kami ng lakas ng pangangatawan at isipan sa nakaraang 12 buwan po dito sa Australia. Hindi ko po ma-imagine kung paano kami nag-umpisa nakasurvive up to ngayong araw na ito. Kung wala si Lord, sigurado po yan. Kaya iniisip ko talaga na kahit ano pong gusto natin, pangarap natin sa buhay, kung hindi si Lord ang nasa sentro at sabihin niya na hanggang dito na lang, wala po tayong magagawa. So I think yung faith talaga natin, ibigay natin kay Lord. Pero, 'di ba, minsan pag nagkakaproblema tayo or nasa challenging times tayo, mas doon tayo lumalapit sa Kanya. So, minsan talaga siguro bibigyan niya tayo ng challenges sa buhay para mas mapalapit tayo sa Kanya. Kasi kung wala na pong option, kay Lord na lang tayo pumupunta. So, I think that's the sum of our 12 months here in Australia, and I've been very happy with our experiences so far. There are so many learnings. I'm looking forward for the next months na dito po ulit kami. So for now, please continue to like and subscribe in my YouTube channel, Ako at ang Australia, for more updates regarding our life here in Australia on a student visa. At kung may mga katanungan po kayo or gustong i-share ng mga personal experiences din ninyo dito sa Australia, particularly bilang international student, ay maaari po ninyo akong i-email sa akoatangaustralia@gmail.com. See ya! The Lord is my shepherd, I shall not want.